Hello guys! Welcome back sa ating channel. In today's video, meron tayong mga sasaguting questions from our subscribers dito sa YouTube. Mga katanungan nila about US Tourist Visa application at kung ano-ano pa. So ito yung sasagutin natin ng mga katanungan sa video na ito. So please listen or watch this video as well. Baka naman itong isa sa mga sasagutin nating mga questions dito ay baka katanungan nyo rin. So at least maka-clarify na rin dito sa ating video kung ano yung dapat nating gawin. So again, this is only a clarification video. Hindi po ako advisor, hindi po ako taga-immigration. So this is just basically like a guide kung ano yung mga dapat nating gawin or mga steps na dapat nating i-follow or sundin para makapag-apply or makapag-process tayo ng tourist visa. So kung meron kayong mga katanungan about certain countries na gusto nyong bisitahin, please comment them down below para gawan din natin ng video sa ating future na mga uploads. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe at nakafollow sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga future uploads. Alright guys, so una nating katanungan is from Freddy Perry 8233 at ito yung question niya. Sir, my wife 10 years US visa is expiring next month and she is 62 years old now. And my daughter is 10 years US visa was given when she was 13 years old and expiring same with my wife. Do my daughter need to be interviewed or eligible also for waiver interview? So please advise. Thanks. Now, isa sa mga requirements para mag-qualify tayo sa interview waiver ng US Embassy is for you to be issued 10 years na US visa or tourist visa, which is the B1 and B2, at you must be 18 years old or above nung na-issue yung visa na iyon. So, kung magre-renew kayo ngayon na over 18 na kayo or mag 18 years old na yung edad ninyo or more, so dapat nyo nang i-process yung normal process, which is you need to go to the embassy for the interview. For your wife, since 62 years old na siya, and na-issuehan din naman siya ng 10 years US visa, ibig sabihin pwede siyang mag-qualify doon sa interview waiver program. But for your daughter, unfortunately, she has to go through the normal process of your visa, of her visa application, which is to submit all the documents and to be interviewed at the embassy. Pwede rin naman niyang ilagay doon sa application niya na yung mama niya o yung wife niyo po is nag-a-apply din at the same time, which is currently eligible doon sa interview waiver program para ma-notify yung consul na same application silang dalawa. It's just that the daughter needs to attend sa interview kasi nga hindi siya nag-qualify sa interview waiver. The next question naman is from Mary Cuadero 7975. Ang question naman niya is, good evening po, tanong ko lang, yung non-immigrant visa, may pagbabago po ba sir, B1 at B2? So merong mga changes dun sa B1 at B2 process ng US tourist visa, which is the B1 at B2. Una is yung nag-increase yung visa fee nila to $185. I don't know kung magkano yung dati, but I believe it was around $175. I don't know. Pero $185 na siya ngayon. Isa din sa mga changes is yung courier service na partner nila is no longer LBC, which is now to go. Isa din sa changes is pag na-approve yung visa ninyo, meron na tayong babayaran na integrity fee, which is $250. Yung $250 integrity visa fee is hindi po siya part ng application. Ang fee na iyon ay babayaran nyo lang after ma-approve yung iyong visa. And the other important change din na nangyayari is yung pag-open up ng inyong social media accounts kasi iti-check na yun ng immigration officers upon your interview. Kasi titignan nila yung mga history ng iyong social media account. So dapat i-open yung account niyo, gawin yung public, and then they'll check your social media accounts. Aside from that, meron din silang pinapilot na mga paperless digital visa. Hindi pa siya confirmed pero yan yung mga parang paparating na mga changes din sa US immigration. Ang next question naman natin is from Makista Music Vlog. Sabi naman niya, paano ba ang process ng pagbayad ng H4 visa po? Reciprocity fee, online na po ba? Okay, itong H4 visa po is a dependent visa po ito para sa mga spouse at mga unmarried children under 21 years old.
So, ang una mong babayaran dito talaga, part ng application process is the MRV fee, which I believe is around $200 US dollars. Pagdating sa reciprocity fee, I believe wala tayong babayarang reciprocity fee pag H4 visa ang application process natin. At normally, kung hihingan kayo or sisingilin kayo ng fee dito, doon na yan after ng approval ng iyong application process. Kung sasabihin nilang online or babayaran mismo doon sa embassy. But I believe for H4 dependent visas, wala po siyang nakapatong na reciprocity fee. But better check din sa ano nila sa website nila kasi ang pagkakaalam ko walang reciprocity fee ang H4 visa. Ang ating pang-apat na question is from $1Z407. Ang tanong naman niya is, may idea po ba sila kung gaano typically katagal or kabilis yung waiting time from DS-160 application to the interview or biometrics appointments? Now, ang tagal nito ay nagdidepende ito sa visa na ina-applyan ninyo. Like for example, kung student visa yung ina-apply ninyo, kung tourist visa, o kaya naman yung ibang visa like yung kung qualified kayo doon sa no interview waiver. So may iba-iba siyang may iba-iba siyang time frames. Like say for example for B1 at B2 pagkatapos mo ng application or pag-fill up ng DS-160, ngayon after nun is magbabayad ka ng iyong fee. After magbayad ng fee, maglalagay or magsiset kayo ng appointment at minsan ang waiting period po ng pag set ng appointment is within or from 3 to 6 months kasi ang dami pong backlog ngayon ang US Immigration sa Manila para mag-process ng mga applications. Kung student visa naman, after kayo mag-process or mag-fill up ng iyong form, normally around 1 to 4 weeks, makikita nyo na yung processing time kasi iba din yung process ng student visa kasi meron silang mga hinahabol na mga dates doon, especially kung ano yung date ng kanilang intake sa enrollment or pag-start ng kanilang klase. Kung ano naman kayo, kung eligible kayo sa no interview waiver, minsan umaabot ito ng 1 hanggang 3 linggo mula nang mai-drop off ninyo ang iyong passport hanggang maibalik yung passport ninyo na meron ng tatak ng US visa. So nakadepende iyon sa kung anong klaseng visa at kung ano yung waiting period or waiting time ng appointments kasi naka-base yun sa kung gaano kadami ang applicants. At as of the moment, yung pinakamahabang at pinakamaraming applications na tatanggap ng US visa is the B1, B2 visa which is the tourist visa applications to the US. Ang next question naman natin is from Arisa Evangelio. Ang sabi naman niya, "Hello po sir, nakapag-US na po ako last 2017 pa po. Possible po ba na ma-denied pag nag-apply po ulit ako ng B1, B2 visa?" Ang maigsing sagot ay posible rin kasi hindi mo naman hawak yung sitwasyon, 'di ba? Pero malaking plus po yung pagkaroon nyo ng travel history sa US, lalo na kung hindi kayo nag-overstay o wala kayong mga nilabag na mga restrictions dun sa visa ninyo. Isa yon sa plus points na titignan ng mga consul or ng mga officers kasi lalo na kung nakikita nila na malinis yung record ninyo. And then, dapat paghandaan nyo rin yung supporting documents ninyo like yung bank certificates, yung ITR, o yung mga proof na kaya nyong i-sustain yung visit sa Amerika like kung gaano kayo katagal at ilan yung o magkano yung bank account savings na meron kayo at anong klaseng trabaho meron kayo sa Pilipinas. So, same as usual pa rin yung application process natin, titignan pa rin ng immigration officers yung connection natin sa Pilipinas. Kung meron tayong magandang trabaho or meron tayong business o meron tayong pamilya na dapat hindi natin iwanan ng matagal. Yun kasi yung mga tinitignan ng mga immigration officers, lalo na ngayon na naghigpit yung kanilang immigration procedures. At sa panghuli natin na question, hindi ito question like may specific akong babasahin pero ito yung kadalasan kong nababasa regardless kung saang country yung pupuntahan nila. Ang lagi lang tinatanong kung paano kung meron silang kakilala o mga tita o mga kaibigan o partner o mga boyfriend or girlfriend na nasa Amerika, kung paano sila ma-approve ng kanilang application. So wala pong specific na advice para dyan. Ang kailangan lang natin is
dapat malinis yung ating record, especially kung nakapag-travel na kayo sa ibang bansa. O kung wala naman, meron kayong malakas na proof of your connection sa Pilipinas. Meron kayong trabaho, meron kayong anak, meron kayong binabantayang business o ano pa man yan. Dapat meron kayong solid na supporting documents na magpapatunay na kailangan nyo ring bumalik ng Pilipinas after nyo mag-holiday sa ibang bansa. Like kung meron kayong kamag-anak sa Amerika na bibisitahin ninyo, maganda rin na meron silang letter of invitation na nanggagaling sa kanila na ipapadala sa inyo para pwede nyo ring ipakita iyon sa immigration officer na nagpapatunay na ito yung taong pupuntahan mo sa Amerika, ito yung magtutulong sa inyo kung meron kayong pangangailangan, like kung pupunta kayo sa ibang lugar, makakatulong itong kakilala mo na ito, magpo-provide ng pagkain or anything like that. Pero most importantly talaga is yung documents na manggagaling sa atin. Ano ba yung bank account natin? Kaya ba nating i-supply yung ating mga gagastusin sa Amerika pag pumunta tayo sa Amerika, or dapat meron tayong solid na savings na nagpapatunay sa mga immigration officers na kaya nating i-supply yung ating gastusin pag nasa Amerika na tayo. So, yun lang yung mga katanungan na sasagutin natin. If meron kayong mga questions pa kung meron kayong mga specific questions sa ibang bansa naman, ang susunod natin na pag-uusapan is yung Canada, kasi marami ding mga nagtatanong sa atin about Canadian tourist visa application process. So, yun yung gagawa natin ng video next. So, kung hindi pa yung nakapag-follow sa aking channel, please do subscribe at hit nyo rin yung notification bell para naman sa ating mga future uploads. Thank you guys and God bless.